Dalawang ice sculpture ginamit na simbolo ng kilos protesta sa Climate Change Summit sa Copenhagen, Denmark. Iniwan ito ng mga relista para kusang matunaw sa harap ng lugar kung saan ginagamit ang Climate Change Summit. Mga imahe ito ng mga mandirigma mula sa isang tribo sa Kenya. At dahil sa Kenya nagmula si US President Barack Obama, direktang panawagan daw ito sa Pangulo ng Amerika. Sana daw ay gamitin ni Obama ang kanyang impluensya para pangunahan ang pagsusulong ng mga solusyon laban sa problema ng global warming. Daan-daang sky lanterns inilawan sa New Delhi, India. Simbolo naman ito ng protesta ng mga aktivistang pro-environment. Panawagan nila sa mga delegado sa Climate Change Summit sa Copenhagen, Denmark, isulong ang paggamit ng mga alternatibong pagkukunan ng enerhiya. Paniwala ng environmental group na Greenpeace, ito ang tanging paraan para maiwasan ang matinding polusyon na nakakasira sa kalikasan. Makapal na hamog bumalot sa ilang bahagi ng hilagang China. Pahirapan tuloy ang biyahe ng mga motorista. Nagdulot ito ng matinding traffic sa ilang kalsada. Ang ilang highway, kinailangan ng isara para na rin sa kaligtasan ng mga biyahero. US President Barack Obama tinanggap ng kanyang Nobel Peace Prize sa Oslo, Norway. At sa kanyang acceptance speech, naging sentro ng talumpati ni Obama ang giyera kontra terorismo sa Afghanistan. Muling ipiniliwanag ng US President ang kanyang desisyon na magpadala ng karagdagang tropa sa Afghanistan. Tungkulin daw ng Amerika na labanan ng mga banta sa international security. Samantala, kakaibang liwanag sa kalangitan ng hilagang Norway din ang napagkamalan namang UFO. Kanya-kanyang paliwanag nga ang marami sa mga nakakita sa asul na ilaw na 12 minuto ring nagtagal sa kalawakan. Nagliwanag ito at animoy umiikot-ikot pa. Bukod sa UFO ay nag-akala ring bahagi ito ng bulalakaw. Pero sa huli ay umamin ng Russia na likalang ito ng isang palpak na missile test ng Russia na pinakawalan ng isang submarine sa White Sea. Hangin unti-unti nang napapakinabangan ng China para gawing kuryente. Isa sa mga wind farm doon ay matatagpuan sa Jiangbei kung saan meron ng 200 mga LEC ang ginagamit ng mga generator. Isa-isa lang sa mga proyekto ng gobyerno ng China para unti-unting maabot ang target na gawing renewable ang 15% ng kanyang energy source sa 2020. Sa ngayon ay nauhusan na ng China ang Amerika sa may pinakamaraming nagpo-produce ng greenhouse gases. Hollywood actor Nicolas Cage idinamanda ng kanyang ex-girlfriend dahil daw yan sa pagbawi ni Cage sa kanyang bahay na nauna nang ipinangako sa kanya ng aktor. Ayon pa kay Christina Fulton, nagkautang siya ng $13 milyong na dahil naman sa dating manager ni Cage. Sumbat naman ang abogado ni Cage, bakit hindi ang manager ang habulin? $6,000 na suporta lang sa ex ang iniutos ng korte at sobra pa raw ang binibigay ng aktor. Bago nito ay hinahabol na si Cage ng Internal Revenue Service dahil sa mahigit $6 na milyong na utang. Idinamanda naman ni Cage ang kanyang dating manager dahil sa umano'y financial mismanagement. Bida ng Bruno na si Sacha Baron Cohen at producer nito, idinamanda naman ng libel at slander. Ang naghabol ay isang negosyanteng Palestino at ang kanyang ama na pinagmukha raw terorista sa pelikulang Bruno. Lumabas si Ayman Abu Aita sa pelikula sa isang panayam kung saan pinalalabas na terorista siya. Nilagyan pa siya ng caption na isa siyang miyembro ng militanteng Al-Aqsa Martyrs. Kasama rin sa demanda si David Letterman at kanyang mga producer. Dahil naman yan sa isang promo interview kung saan ipinakita rin si Abu Aita habang ikinikwento ni Cohen ang pakikipag-usap sa isang terorista. Tuloy-tuloy pa rin ang makibahagi ng mga manonood sa ating pagbabalita sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga video at litrato sa U-Scoop tulad ng sunog na ito na naganap sa may Sampaloc sa Maynila kahapon. Makikita sa video na ipinadala ni Maria Monique Talyada ang kapal ng usok na nagmumula sa sunog. Pwede pa rin kayo magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.gmanews.tv/uscoop
para sa MMS at i-text ang balita MMS Space ang inyong mensahe pati na ang pangalan at address at ipadala sa 4627. Para mas sa impormasyon, i-text ang balita Space ang inyong mensahe, pangalan at address ipadala sa 4627. Ang hirit namin mamaya, Trade Secretary Peter Pabila at Agriculture Secretary Arthur Yap magpupulong para pag-usapan ang problema sa kakulangan ng supply ng asukal. At mga tradisyonal na larong Pinoy tampok sa binansagang Paralympics ng Ilocos Sur. At punta naman natin sina Drew at Bayani.